Okay, so Dark and Light Side episode 219. This will be our first Friday reading, February 7th. Sa gustong mag-book ng full private reading at sa gustong magpagamot, magparitual, no? At kung ano-ano pa ipapaayos nyo. Okay? This is the light side of life. Message nyo lang po ako. At pagpasensyahan nyo na yung mga alaga ko sa background noise natin. Okay? Isa po sila doon sa mga, yung iba sa kanila kasi rescue dogs ko. Pero yung iba talaga is sa mga anak na ng mga pets namin. Okay? So, dito muna tayo sa reading. Una. Ay! The Ten of Cups. Pangalawa. The Six of Wands. And pangatlo, the Queen of Swords. Hala. Ito yung problema mo first time na nangyari, 'di ba? Yung problema mo is lahat nasa sayo na. Ang karangyaan ng buhay, tagumpay sa buhay, at nasa mataas na posisyon ka. Posible, you own a company or galing ka sa isang magandang mayamang pamilya or lahat nandyan na sa'yo. Tignan natin kung bakit ito pinagmula ng problema. Una, Wheel of Fortune. Pangalawa, the Page of Cups. And pangatlo, the King of Cups. Ngayon, dito siya lumabas. Kaya pala. Kasi, no, ito yung buhay natin. At maraming makaka-relate niyan. Dahil, dito sa problema, nabanggit ko, andyan na lahat para sa'yo eh. Andi dito na lahat. So, may lumabas lang dito na Queen of Swords. So, ibig sabihin, straight katotohanan at wala siyang pag-aalinlangan. Ito talaga ang dahilan. So, dito kasi lumabas sa light side of life, yung Wheel of Fortune, which is apat na corner ng buhay mo, kumpleto. Merong ganun. Pero yung lumabas dito is the Page of Cups and the King of Cups. No? Ibig sabihin, itong taong ito, mayaman din. Pero may isang tao na dumating sa buhay mo, hindi siya ganun kayaman. Pero siya yung nagpupuno sa mga bagay na hinahanap mo na wala sa karangyaan na meron ka. Normal yan sa mga tao na ang akala mo masaya siya dahil mayaman siya. Ang akala mo masaya siya dahil ang dami niyang magagarang sasakyan, gamit, etc. Pero, kung naalala nyo at napapanood nyo yung previous na videos ko, nabanggit ko doon na maraming tao na hirap kunin ang pinakasimpleng bagay. Ito yung pagmamahal, pag-aalaga, panahon, pagkakataon, at pakikisama na walang halong kaplastikan. Kasi kapag mayaman ka at may posisyon ka sa kumpanya, may posisyon ka sa politika, lahat diyan nakikipagplastikan. Lalong-lalo na ngayon, papasok tayo sa eleksyon, di ba? Ito yun. Ito yung nagpapakita. At sa lahat ng nabanggit, isa lang ang lumabas. Yung totoong tao na pumupuno sa mga kailangan mo at nakakaramdam kung ano ang kulang sa'yo. Kasi kahit ano pa siguro kasabihin na nga natin minsan, di ba? Merong kasabihan sa negative side na yung ahas balutin mo man ng ginto, ahas pa din. Ganon siya.
Dito naman, dahil love month tayo, ito siguro yung punto na may mahal ka dati. No? Na mas nainiwan mo kasi mas pinili mo yung taong mayaman. Dahil sa buong akala mo na matutunan mo ring mahalin yung taong mayaman at maliban pa doon, kaya niyang suportahan yung kailangan mo, ng pamilya mo, kapatid mo at kung sino-sino pa. At kaya niyang ibigay ang lahat ng luho mo sa buhay. Ito yung parte ng buhay na kapag lahat ng yan natanggap mo na, nakuha mo na, naranasan mo na, nasa sayo na. Itong napakasimpleng bagay, mararamdaman mo kapag nag-iisa ka. Bakit hindi ako ganito kalubos na masaya? Nasa harap ko na lahat, nasa akin na lahat, pero bakit may kulang? And this is just a single cup, no, na hinahanap-hanap mo na pupuno sa'yo sa pagkatao mo. Sa puzzle, this is your missing piece. So, kahit anong ngiti, kahit anong saya, halakhak, ang gagawin mo sa harap ng tao, pagdating mo sa sarili mong kwarto, pag upo mo sa banyo, na ikaw na lang mag-isa, dito mo mararamdaman, may kulang ka pa din. Dahil, hindi kayang bilhin ng pera ang totoong tao. Hindi kayang bilhin ng pera, hindi kayang tumbasan ng karangyaan, kasikatan, ang wagas na pag-ibig at malinis na intensyon. Kaya nga, 'di ba, sa buong buhay natin, minsan lang tayo makakatagpo ng taong magmamahal sa atin at tatanggapin lahat na meron tayo, kahit yung mga masasamang ugali at masasamang nakaraan natin. 'Di ba? So ito na lang, hindi kasi ito is true to life naman na nangyayari. May mga tao na ayaw nila magmahal ng ex-convict. May mga taong ayaw nila magmahal ng mga barumbado. Yung lagi na lang nasa center or nasa eye of topic or sa kung ano-ano, kasi sasabihin ano ba ipapakain niyan sa iyo, 'di ba? Ganun yung iba para kasing judgmental na. Tapos mapapakain ka ba na puro lang pagmamahal? May mga ganung pangsita, 'di ba? Pero maraming tao na hindi nakakaintindi na yung totoo naman talaga na ang tawag dito, na goal ng love month, no? Hindi lang kasi February. This is buong taon, buong buhay mo. Lahat naman siguro ng tao, yung hinihiling lang, is tanggapin sila ng buo. Tanggapin ng walang halong pagdududa, pag-aalinlangan, tanggapin ka bilang ikaw. Na hindi mo kailangang magbago para mag-fit in sa sitwasyon nila, sa estado nila. Hindi mo kailangang magbago para matanggap ka nila. Ganun. Kasi kahit expert na gumagawa ng cake, ng tinapay, never na magiging pareho ang size ng ginagawa nila. Posible, pwede maging magkapareho yung bigat, but not the design and not the shape itself. Tandaan niyo yan. Kahit isa lang yung tagaluto, minsan nagbabago ang lasa. Depende sa timpla ng mood nito. Okay? Ganon din po ang buhay natin. Nakadepende po yan sa timpla ng buhay mo. So kung nandyan na lahat, mamahaling sangkap, pero wala yung pangunahing karne o sangkap na gusto mo, hindi magiging masarap ang isang ulam at ang isang buhay. Parang ano lang yan. Hindi pwedeng sabihin, pero real talk muna tayo. Thank you!